Welcome to Broken Jars of Oil podcast. Let the power of God flows within your brokenness. Healing, growing, transformation from God. Listen and talk about broken story that makes it into a beautiful thing. So, ayun, partner. Ay, nakasulat naman pala. So, partner, kamusta? Kamusta ang iyong week? Kamusta ang buong week? Kamusta ang araw mo? Yeah. So, for now, we're live na ha. Ayan. So, makikita natin dito. So, for this week, medyo challenging kasi every, parang ilang araw ako this week na maaga nagigising kasi sinasama ko si mama na magpa-check up kasi meron siyang health issue right now. And ayun, by God's grace, natatawid naman kasi hindi ko siya usually routine tapos yung ganong gising na maaga. Kahit medyo umano yung parang nag-ubo-ubo ako ganyan. Pero ayun, may boses naman. Na ano Praise naman, God. binigyan naman ni Lord ng boses for our today's podcast. Ikaw ba? Ikaw ba partner, Wow. kamusta yung week mo ngayon? Or itong araw na 'to bago tayo nag-start sa podcast live natin dito sa ano. Ayun, praise God sa, 'di ba? Si Lord talaga yung magbibigay sa atin ng magsustain talaga sa atin, 'di ba? And dapat talaga magkaroon tayo ng intentional na choice para piliin siya palagi. And ako, yung week ko and yung day ko, alam mo yun, alam natin na yung life and daily na mangyayari sa buhay natin is hindi talaga natin alam. And also, Oh, expect natin na may different circumstances, di ba? So, it's a privilege talaga na meron tayong mediator na si Jesus Christ para, di ba, maging malapit tayo sa ating Ama, di ba? Through sa Bible reading, through mag-spend time tayo ng day sa presensya niya na ilaan bawat araw sa kanya. Simulan yung araw na kasama siya. So, ayun, partner. Welcome back to us talaga. So, after welcome back, year, partner. yes, after year, ilang years ba? 'Di ba? So, ayun. 2 Hi, years? I'm Iza, Hindi. Hi, I'm May. and this is Broken Giant of Oil. The Unfiltered Podcast. Let's talk about healing, growing, and transformation from God. And listen about broken story that makes it into a beautiful thing. O, diba? Yes. May one So, viewers tayo kanina. Ngayon nawala. hello, Hey. hello. So, ayun. Hello, hello. Game. So, kamusta partner so far yung 2026 mo? Paano mo nga ba ito sinimulan? So far, this 2026, nasimulan ko naman siya ng magaan. Paano? Kasi, ah, pinili kong simulan 'to ng prayer and fasting. Kasi Oh, gusto ko siyang last year kasi hindi ko siya nagawa kasi may iba akong priorities like nasa loob pa ako ng 'di ba nag-aaral pa ako ng Japanese language. So medyo yun, ikaw ba na-distract. hindi medyo, Di pala. na-distract talaga. Na-distract talaga siyempre yung the pressure unahin mo dun. Basta Sige, sige. iba-partner tayo sa ngayon. Ikaw naman, Praise God. Kasi, di kamusta ba? 2026 mo? Pero praise January. God kasi, di ba? Yung pag-comeback mo talaga is with God na talaga, di ba? So, and yeah, Yes. ako naman, yung paano ba yung so far yung paano ko ba sinimulan yung 2026. Yung 2026 is madami siyang challenges. Parang pagbungad pa lang is may mga ano na ba, parang naki-question yung faith ko. Pero praise God kasi
meron siyang mga ina-allow na mga pangyayari para pagawa sa akin na yun, mag-prayer and fasting. So, yeah. So, kaya nasimulan ko yung 2026 with prayer and fasting na alam ko ngayon mas pure siya compare before. Kasi nai-prepare ako ni Lord. So, ayun. Partner, ano yung masasabi mo pala? Ano ba yung pwede mong ma-share about prayer and fasting? So, before we start, onting definition about prayer and fasting kasi yung iba hindi pa nga aware kung ano nga ba 'to, 'di ba? So, yung prayer and fasting is the voluntary abstinence from food for a specified duration of time in order to express remorse and repentance from sin, to earnestly seek God's will, or to be more intimate with God as we spend extended time in reading His Word and in prayer. So, in other words, prayer and fasting is about surrendering yourself from the distraction, yung mga distraction na nagiging priority natin kaysa si God. Siya na yung, sila na yon, or siya ang nakaupo sa throne instead na si Jesus Christ, 'di ba? So through prayer and fasting, nababalik siya as our number one priority sa life natin, and also na-align tayo mismo yung mind, body, soul natin sa worthy Lord. Kaya nababalik tayo sa purpose, calling, and assignment natin. Kasi sa sobrang distractive nga ng mundo, madali ka na ma-distract, 'di ba? Lalo na may ano na, high-tech na, like internet, easy access lahat, onti ano lang. So, ayun, yun yung isu-surrender mo talaga. So, ikaw ikaw partner, 'di ba may type ng pag-fasting, hindi lang siya sa Yes, food, yes, yes. Yes, yes, yun. yes. Praise God. Thank you sa share mo, partner. For sure, maraming natututunan at matututunan ang makakapakinig nito. So, ayun, may different kind of fasting nga. Ito yung normal fasting, partial fasting, juice fasting, and physical intimacy and social media fasting. So, little ano lang, normal fasting is ito yung ginawa ni Jesus Christ na 21 days, yung water lang talaga siya. Ang yun lang, water lang. And partial fasting is to yung isa is Daniel fasting, and partial fasting is kasama din yung one meal a day. So juice fasting naman, juice lang yung juice lang yung iinumin mo. Wala, other than that wala. So yung physical intimacy ito naman sa mga married couple. And yung social media fasting naman, kapag hindi kaya ng katawan mo na mag-fasting sa mga food, magpa-fasting ka sa social media. So, ayun. Dahil kulang ang ating oras, para din na sa susunod meron tayong mapag-usapan. Sa susunod, pwede namin i-share sa inyo ng mas deep pa yung different kind of fasting and ano ba yung pwedeng applicable sa inyo. So, yeah, praise God. So, Praise partner, God. punta naman tayo sa punta na tayo. Ano ba yung naging highlight sa'yo? Di ba nabanggit mo na, yun, sinimulan mo yung 2026, yung year na with prayer and fasting. So, ano ba yung napili mo fasting? Ano yung naging revelation sa'yo ni Lord? And anything in between na pwede mong i-share about sa naging highlight ng prayer and fasting mo this year? Hmm, nag-start siyempre pinili ko muna kung anong klaseng prayer and fasting fasting ang gagawin ko. So, ang una kong yung Daniel fast. Mas pinili ko siya kasi hindi ako puwedeng, prolong na walang kain dahil nga sa health issue na meron ako, PCOS. Kailangan talaga, kumakain ka talaga, hindi mo inaano yung sarili mo hindi mo dine-deprive yung sarili mo sa pagkain. Ano lang, one meal lang yung ko. So, in other words, two two meals
per day ako breakfast yung hindi ako kumakain, na instead na mag-prep ako ng breakfast, yung time na yun, nilalaan ko sa sa pag sa pagbabasa, sa pagdadasal sa Panginoon, praise and worship sa Kanya, basta about Him or, mga Christian content. Yung mga Christian content, yun yung mas ginagawa ko, and social media, ayun, social media din. Kasi may dumating din kasi sa time na partner na masyado akong ano, yung nagdo-doom scroll na instead na I feel you. ano daw kay Lord, oo. Instead na kay Lord ako agad tumakbo para i-process yung bang ginagawa kong ano, platform na yung social media, itong Facebook. So, isa na 'to, so itong Facebook na na ano, anuhan ko ng yung mga emotion ko, which is very toxic din, hindi siya good. Ano, hindi siya good kasi, parang ano, nagiging idol mo na siya tapos nagse-seek ka ng validation tsaka approval. Yung ng sympathy ka, yung parang, "Kukuha niyo ako," ganun, ganyan, which is hindi siya nakakaganda. Parang madaming Yun, nakakaranas niyan. ikaw ba partner, bago natin simulan sa revelation, ikaw muna. Sa revelation mo kasi Okay. masyado ng ano yung klaseng Sige, sige. yung type ng fasting ang napili mo? Sa'kin naman ang napili kong fasting is ito yung parang pakiramdam ko ni-lead ako ng Panginoon na gawin ko. Yung I don't know kung ano puwede siyang itawag, pero para siyang partial fasting. Kasi 5 AM to 5 PM, tubig lang yung puwede kong, inumin. Tapos after that puwede na akong kumain. Pero parang bale dalawang beses din akong kumakain. So after nun parang kumakain ako ng, yung light meal tapos dinner. So ayun parang, ano ba, yung feeling ko dito is yung 3-day fasting na ito is na-prepare talaga ako ng Lord para para dun sa biannual fasting na ginagawa ng CCF para, kumbaga before that mas maging pure yung intention ko. So, ayun partner. So ikaw partner, ano yung revelation sa'yo ni Lord through that prayer and fasting? Actually, partner, maraming revelation sa akin ni Lord, pero ang anuhin ko na lang, Yung Lord, pinaka. nasaan na? Parang nawala ako. Anuhin ko na lang, Okay naman siya. okey naman siya. Kasi ito nawala. Ah, Pili na lang ako ng top talaga. Ang revelation talaga Hmm. sa akin ni Lord is, lagi siya nag-i-speak na our body is the temple of the Holy Spirit. So, He bought this with a price, and yung price na yun is ito, yung blood ni Jesus Christ na He did on the cross, partner. So, yun. Yun. Then after that is yung lagi niyang sinasabi niya sa'kin sa Book of Psalms na sing a new song, sing praise. Kasi yun nga, partner, dahil sa sobrang daming challenges na nako-confuse na ako kung ano ba talaga gagawin ko sa life ko. Simula nung pumatak ng 30 years old, ibang-iba talaga yung mga challenges na Trentahin yan. naranasan ko, mga trentahin, adulting na talaga, yung magiging matured ka na talaga. Kung anong career, bumabalik pa ba ako sa abroad o dito na ba, work from home. So, nalito ako talaga. Pero tapos meron pang health issue, PCOS, gallbladder polyp, ang dami, ang dami. Pero yun nga, sing a new praise, yung mag-praise ka
hindi lang in a good season, pero yung also in a bad season. Like sa nangyari kay Paul. Ano ba yung nangyari kay Paul? Kasi sa Book of Philippians, 'pag nabasa mo sobrang grabe yung hope and joy niya dun. Tsak pero ang location ni Paul that moment is sa loob ng prison. So sa loob ng prison. So, ibig sabihin in prison siya that time. Pero nat alam niya kung instead na magreklamo, mag-grumbling, nandun yung heart, yung 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 posture ng heart niya kakaiba, align talaga kay Lord. Mas nagawa niya mag-praise. So yun, kaya nag-highlight sa'kin na na dapat matutunan ko mag-praise. Kasi ang madaling gawin 'pag masamang sa challenging moment is ano, mag-pray, kasi dun tayo napapa-blur talaga. Pero do we praise? I'm praising? Or baka puro reklamo na naman ako. Nangyari ko last year, puro ako, "Ano ba 'to Lord, ang hirap, ganito, ganyan." Parang mga Israelites na Mm. tinanggal ni Lord sa Egypt for the deliverance, nasa wilderness sila kasi journey sila sa promised land. 'Di ba anong ginawa puro sa grabe, lagi silang looking back sa past, na nami-miss nila yung onion, yung leek, kasi puro mana lang araw-araw sa nung journeys nila sa Israel, parang gano'n na kaya nga praise, bang natutunan ko mag-praise kapag nasa challenging moment. Yun yung kulang ko, dun ko nakita, oo nga 'no, for the past year, kasi magte-12 years na ako this year, 2026 Wow, August. congrats. Oh, 'di ba? I thank you partner, praise God, by God's grace. So, ayun yung kulang sa'kin na nagpe-praise lang ako 'pag masaya or okey yung life ko or smooth. Pero 'pag nasa alanganin na challenging, puro ano, masasamang salita, parang, "Oh my God," ganyan. So, praise. Tapos yun nga, ito yung body natin is the temple of the Holy Spirit. Kailangan natin pangalagaan, kailangan natin hindi lang pakainin ng physical food, but also spiritual food. At ano ba yung spiritual food, partner? Yung salita ng Diyos. Kasi may Holy Amen. Spirit na nananahan sa ating katawan when we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior. So, ayun, partner, yung nag-highlight talaga sa'kin. Kaya ngayon, after that, nagkaroon talaga ako nagtanong ako kay Lord. Siyempre, "Paano nga ba Lord, paano ba alagaan physically?" Alam ko naman mag-e-exercise, pero kasi mas malaki yung percent, partner, 'di ba, yung tinatamad ka kasi hindi mo habit, eh. True. So, after True. prayer Pag and hindi mo fasting habit. talaga, sabi ko, "Lord, tulungan mo naman ako na mag-build, mag-establish ng healthy habits na kalugod-lugod sa'yo." Kasi siyempre 'di ba dapat kailangan aksiyunan din tayo. Hindi lang tayo hearer or reader, pero dapat doers din tayo sa words na ni-reveal sa'tin ni Lord after prayer and Praise fasting. God. Ayun, Amen. yes, praise God talaga. Yung bang ayun, natulungan naman ako ni Lord na makapag-start, nabigyan niya ako ng kasipagan, na-move niya ako. Hindi ako yun kasi medyo ano, 'di ba meron ka nga health issue, masakit na yung meron na akong nararamdaman na inflammation, pero siya yung nagmo-move talaga sa'kin to do that. So, ayun yung highlight ng prayer and fasting ko na na ayun, another yun, steward. Steward tayo sa katawan na binigay ni Lord sa'tin, kaya let's ask Him kung paano ba natin 'to ma-nourish sa physical body na kalugod-lugod sa kanya. Kasi ngayon talaga sobrang hirap dahil nga may internet, minsan 'di ba dumadating sa point na napupuyat lang tayo kaka-scroll-scroll lang. Yes. Pero Pero praise God, natutulog.
'Di ba? Oo, Mm. oo. Yun sana partner, ikaw naman. Ano yung highlight sa'yo, experiences, revelation, and what kind of ay, nasabi na pala. Ano Oo. anong fasting na ginawa mo? Ayun. Pero praise God, 'di ba? Parang nakukuha ko dun sa na-share mo is praising God even yung nangyayari sa atin is hindi umaayon sa gusto natin. And the second is um, pangalagaan natin yung pangangatawan natin, yung body natin kasi it's a temple of the Holy Spirit. So, ayun, thank you partner dyan. And sa akin, yun, katulad nga ng sinabi ko kanina is yung yung sa akin is yung 3 days fasting. Kasi before yung 6-day fasting na sa CCF na biannual na ginagawa na January and July ata yun siya ginagawa. So, I believe na hinayaan ni Lord na mangyari yung mga bagay-bagay para mapunta ako doon sa desisyon na mag 3-day fast muna ako before the 6-day fasting. Kasi gusto ni Lord na mas maging pure nga at maging genuine yung intention ko dun sa fasting. So, yung 3-day fasting is more on about talaga lang dapat siya. Yung, kumbaga, mayroon pa rin ng desire sa puso ko na gusto kasi malaman kung yung meron akong prayer na gusto kong itanong kay Lord na, Lord, sa'yo ba to galing or sa emotion ko lang o sa sarili ko lang? Kumbaga is na-realize ko dun sa 3-day fasting din na yun, may dalawa kasing na-reveal sa akin si Lord doon sa 3-day fasting. Eh yung una is kasi meron akong mga nagiging challenges na parang sabi ko parang ang bilis ko magka-crush. So parang sa una pa lang parang sa simula pa lang ng year nakatatlo na akong crush. So yung unang crush ko is pero yung nagiging crush ko ngayon is more on ano talaga siya, yun talagang kasi yun yung pinag-pray ko kay Lord na maging kingdom spouse ko, yun nga yung parang matured Christian nga, yung ililid ako kay Jesus Christ, kay Lord, and yung magiging leader talaga, good leader. So, nakita ko sa kanya yun kasi siya, parang disciplinary siya dun sa TikTok niya. So, parang yun, na-attract ako dun sa pagiging ganun. So, partner, nasaan ka na? Nawala ka ba? So, yun. Nagulat ako. Tapos yun, parang na-realize ko na parang ang galing niya, ganyan. Pero galing ng Lord kasi kasi ngayon, kasal na siya. So before noon, parang pinakita sa akin ni Lord na, kasi nakita ko na may tattoo siya. Ako, ayoko talaga ng may tattoo. So, yun, parang na-protection na ako ni Lord. Before ko malaman na ikakasal na siya, nawala na yung feelings ko. So, yung second naman is, siya naman yung nag-follow sa akin. So, syempre, tapos nakita ko pa na sa CCF siya. So, parang, okay, 1 point, diba? So, parang, yun, dahil nga, nakikita ko na, yun, sa CCF siya, same kami ng church, tapos, nag-post din siya ng mga reels about kay God. So, parang, yun, attract na naman ako, diba? Tapos, pagkadilulo, kasi siya yung nag-follow sa akin. So, yan. Tapos, hanggang dumating sa point na parang, sinat ko siya. Tapos, parang, nakonvict naman ako din ng Lord na, huwag ako yung mauuna. Kumbaga, hayaan ko na, diba, I'm a God princess ba? So, kailangan dapat tayo yung mga paru-paro. Hindi tayo yung mga Tayo yung bees, 'di ba? Oo, hindi 'Di ba tayo dapat yung bees yung haano sa atin. 'Yun. So, yung third naman, yung last na naging crush ko, alam ko na siya yung ginamit ni Lord at naging instrument ni Lord para i-lead ako dun sa prayer and fasting. Kaya, I'm thankful na nangyari yun. Kasi siya, so parang may attachment siya kasi nag-meet kami. So, pero dahil din nga doon, na-lead ako ni Lord na. Kasi dapat sinabi ko din to sa'yo, di ba, na sabi ko isasama ko to sa prayer and fasting sa CCF. Pero dahil nga matagal pa siya and na-stumble na ako and nadidistract na ako, kailangan ko nang malaman yung sagot. So, doon ako na-lead na mag-fasting na ng 3 days. 3 days. So, yun. So during that fast, hindi ko talaga siya chinat. Siyempre, bawal nga ako ng social media, 'di ba? So, yun. Na-reveal sa akin ni Lord na, yun, yung nagka-crush ako ng tatlo at inallow ni Lord na makilala ko sila para
malid ako dun sa i-prepare yung heart ko for the fasting na 6 days para mas maging pure intention ko in genuine. And second is yung na-reveal sa akin ni Lord na may repentant sin pala ako, kaya pala nahihirapan ako mag-obey. So yung isa pa dun is, kaya pala muntika na akong mag-settle for less and ang tawag doon, and malid ako dun sa sin kasi pala na doon napakita sa akin ni Lord sa 3-day and fasting na yeah na may insecure pala sa puso ko na parang pag-uwi ko dito doon ko na wala, lahat sila may asawa na, lahat sila may anak na. So unconsciously pala meron sa puso ko na bakit ako, Lord, wala. Kumbaga lumabas siya in a way na munti ka na ako mag-settle sa less. Sa alam ko hindi ko deserving. Pero praise God kasi 'di ba, bounce back pa rin with the faith na alam ko na panghawakan yung promise sa akin ni Lord na meron siyang prepare sa akin. So, yung prayer and fasting ko is grabe yung naging challenge. Hindi siya grabe yung challenge pala. Parang doon ko din nalaman na yung word niya is a daily bread talaga natin. Kasi Totoo. 3-day fasting siya, pero kasi 'di ba, ang naging routine ko kasi nun is pagkagising, prayer, tapos worship song, tapos kailangan mag-serve sa family, 'di ba? Then ang weird lang kasi pag tanghali talaga hindi kami nagluluto, parang more on luto na, hindi siya nagluluto. Pero that time, 3 days and fasting, and then yung 6 days fasting, laging nagpapaluto si Papa. So sabi ko, grabe yung temptation na andun, challenge talaga 'di ba? Kasi bawal kang kumain pero kailangan mo magluto. 'Di ba meron yun din yung mga problema ng mga chef kasi 'di ba sila yung nagluluto kaya minsan sila tumataba kasi nga sila yung kumakain. And andun yung temptation 'di ba? Parang ikaw mismo yung sa sarili mong na ikaw magluluto pero alam mo sa sarili mo na bawal kang kumain. Pero praise God kasi alam ko may temptation sa parang sinasabi, kung kumain ka na, tumikim ka lang, unti lang naman yan. Pero alam ko sa sarili ko na hindi. Nabubuhay ako. Parang pinakita. Tinitignan mo, partner? Ha? Tinitignan mo ba? Hindi. Kasi alam ko. Breakfast mo lang. By the grace of God talaga na kaya. Kasi, di ba, para siyang sin di ba? Kapag tinikman mo yung, di ba yung, kunyari, parang kunyari, may sin, gusto mo lang itry, pero hindi mo siya gagawin, ganun pa rin yun. Kumbaga, pag natikman mo yung sin, tuloy-tuloy mo nang gagawin. Parang ganun din siya, di ba? Parang pag hinayaan mo yung flesh mo na sundin yung gusto ng flesh mo, di ba? Kesa dun sa alam mo na nililig ka ng spirit na, disiplina ba? Doon ako naturuan din ng disiplina, and also, doon napakita sa akin yun, yung presensya niya and yung salita niya, yun yung nagpuno sa akin. Parang, alam mo, nabusog ka, kaya hindi ka matetempt doon sa binibigay ng kalaban o tumikim ka na. Kasi alam ko na hindi lang literal siya about pagkain, para siyang obedience. Kasi ito yung pinag-usapan niya ni Lord, di ba? Na ito yung fasting na gagawin mo. Di ba? So, yun. Then, gusto ko mag-share about sa Bible verse na about sa Mark 2:18 na sinabi dito is noon na fasting ang mga alagad ni Juan at ang mga Pariseo, may mga lumapit at nagtanong kay Jesus, bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang iyong mga alagad ay hindi nag-aayuno? Sinabi sa kanila ni Jesus, maari bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang ikakasal? Habang kasama nila ang ikakasal ay hindi sila makakapag-ayuno. Ngunit darating ang mga araw na kukunin sa kanila ang ikakasal at sa araw na iyon ay mag-aayuno sila. Kumbaga dito, yung ikakasal, yung sinasabing bridegroom is si Jesus Christ. So, 'di ba? Dito ka rin na yung pinaka-essence talaga ng prayer and fasting is mag-spend time sa presensya niya. Lalo't ito yung mga time na alam natin sa sarili natin na kailangan natin siya. Kapag alam natin sa sarili natin na yung spirit natin is medyo lumalayo na sa kanya ba. Kumbaga, medyo na-stumble na tayo and nade-distract. Pero praise God kasi ito yung pangako na ni Lord, ni Jesus Christ na sa presensya niya, buo tayo and kompleto tayo and
busog tayo sa mga salita niya. So, ayun partner. Amen, Yan, partner. praise Praise God sa ating mga God. ano. Yes. Mga ni-reveal sa'yo ni Lord. And for sure, na nabago yung heart. Kasi, as Yun as heart still posture. The yung, heart posture. dahil, yeah, yung heart for posture mo nabago kasi, di ba, ni-reveal sa'yo ni Lord. So, nag-come into repentance ka. Tapos, naging aware ka lalo sa mga issues na meron ka ngayon sa life mo. Kaya, may pinanggagaling talaga eh. Yung mga simple lang, like yung sabi mo na, ba't ang dali kong makapag-crush? Maataas yung gano'n. Ba't kani-kanino na lang binibigay yung pieces of my heart? 'Di ba? Parang distraction lang talaga siya lahat. Distraction lang Oo. talaga Kaya, lahat. kaya totoo na babalik ka talaga kay Lord eh. And nakakatulong talaga yung prayer and fasting para bumalik ka sa Kanya at makita mo talaga yung pinaka-status ng puso. Tapos malalaman mo na kung anong dapat mong gawin. Tsaka hindi lang gawin, yung bibigyan ka ng power, 'di ba? Praise God. Amen. Para Grace niya na simulan ulit strength. ng courage So, mm, na wrap up na tayo, partner. Go. oo, wrap up. Yeah, wrap up. Gusto mo mag-wrap up? Go, partner. Ikaw tapos sunod ako. O sige. Kasi ako na So, muna. Sige ako muna. pahinga ka muna. Naguluhan. So, as we wrap up, ah, itong live podcast natin is more about starting year right. Maganda talaga na na gawin 'to na align kay Lord by doing prayer and fasting. Kasi maraming iba nagfa-fasting na pero hindi nagpe-pray. So, ang sabi nila kung fasting ka pero pag hindi ka nagpe-pray, you're just dieting. So, let's include prayer sa fasting natin para maibalik tayo kay Lord, mabalik tayo sa tamang wisyo. Amen. Dahil sa TikTok, ito personal to for me kaya yun yung nag-push sa akin na ang gulo-gulo, ganyan, dami-daming bulong. Nainit ko na. So, ayun, I want to come back to the Lord by doing prayer and fasting para na bumalik sa Kanya, magawa ulit mag-obey, ma-align na ulit yung heart, mind, and soul ko sa Kanya, even my body, because everything that I have is from Him, 'di ba? I don't own this. I'm only a steward kasi darating yung time na babawiin din niya kung anong meron sa'kin ngayon, pati yung life ko, yung breath ko. So, ngayon gusto ko na sarili ko na gusto kong let's do it. Katulad ng pagbabalik namin ni partner dito sa Broken Jars of Oil na let's do it again with the Lord with a pure heart and intention, motivation na magagawa lang yun kapag align ka kay Lord. Sa words niya, may guidance at wisdom niya. And napaka-importante na na yun, yung partner na kailangan natin i-align yung heart natin para anuhin talaga na ma-filled tayo ng Holy Spirit. Kasi hirap din 'tong ginagawa natin. Kasi kung totoo lang, kung sarili lang, puwede na, "Wag na, tulog na lang ako." Sarap 'di ba sa oras na 'to masarap matulog. Halos maulan. Oo, lalo na maulan, tapos si partner
wala silang kuryente, pero ayun, naitawid na provide Natawid ni kahit Lord ang na dilim ng gas. background. Madilim na yun. Buti nga meron Madilim kang yung ano, background. mukha. Nakatulong yung mga puting headband, outfit mo ngayon, Yeah, kita pa. So, ikaw naman emotional part. purity. So, ayun, partner, thank you sa na-share mo and 'di ba? Nalimutan ko agad yung sasabihin ko about dun sa ano mo. Pero ayun nga, kailangan talaga natin si Lord and hindi natin magagawa lahat 'yun kung hindi dahil sa strength niya. Hindi natin kaya sa sarili nating lakas. So, sa akin naman is yung ano ko is na yeah, yung prayer and fasting is yes, makakapagbigay siya sa atin ng breakthrough. Kasi, kumbaga sabi nga yung fasting is the highest form of prayer, 'di ba? Na kasi mas malapit tayo sa kanya kasi nga iwas tayo sa mga distraction and also na pinipili natin na na magkaroon ng time sa kanya, yung presensya niya and parang 'di ba kapag gano'n kapag mas 'di ba 'pag gano'n nga tayo sa magulang natin or sa friend natin kapag may gusto tayo 'di ba parang mas malambing tayo, mas ano tayo sa kanila 'di ba mas yung I love you ganyan 'di ba mas sweet tayo kapag may kailangan tayo. So parang gano'n feeling ko gano'n din siya, parang mas maririnig yung prayers natin kapag nagkaroon din tayo ng 'pag pinili natin na magkaroon ng, prayer and fasting once a year or twice a year or kung kailan ka-i-lead ni Lord. And the second is ito, na hindi lang siya one-sided, pero yung prayer and fasting is ang pinaka-deepest talaga na parang ano sa'kin is ito yung panahon and oras na mas magiging malapit tayo sa kanya at mas maggo-grow tayo, yung mas maggo-grow yung relationship natin kay Lord dahil, yung mga ginagawa natin is, malayo ba sa mundo, kumbaga sa kanya lang talaga. Kumbaga kahit pabalikin man tayo dun sa real world, 'di ba sabi nga meron tayong joke na nung nag-prayer and fasting tayo na parang, Lord, ayoko nang bumalik sa real world kasi parang nakaka-addict. Yun nga yung term ko, nakaka-addict siya. Pero, yun, Presence sabi ni ni Lord, Lord, bumalik ka pa rin kasi may assignment ka pa. So, assignment. hindi mo yung parang, hindi pwede mo siyang sarilinin lang. Kailangan mong i-share kung ano yung nararanasan mo, yung love and grace na nararanasan mo kay Lord is kailangan mo siyang i-spread sa mga nasa paligid mo. Kasi isa rin yun sa ano na kaya, 'di ba? Yeah. Um, kumbaga nagiging reflection or nagiging shine ka sa ibang tao kapag sobrang yung relationship mo kay Lord is intimate and lumalalim ka na sa kanya. Parang natural na lang lumalabas Like, na nagiging mas confident maintindihin ako. ka na, mas mapagmahal ka na, mas mapagsensya ka na. So yung mga transformation mangyayari through that prayer and fasting. So I encourage you lahat talaga na i-try nyo rin siya. Give it a try. May pasok ng give it a try. And also, yung prayer and fasting is pwede siyang magkaroon ng ano sa healing breakthrough. So, kung may mga Yun, pinagdadaanan tayo and meron tayong sakit na ano, kasi di ba yung fasting is ano din talaga siya sa para medical, sa gumaling. science. Di ba meron ganon sa Oo, science, di ba? intermittent fast. So, Oo, fasting. yun. So, that's it, partner. May dadagdag ka ba? Siguro ang dadagdag ko lang yung nakuha ko sa'yo na may breakthrough talaga sa prayer and fasting. Kasi it's about ano, obedience din kay Lord, 'di ba? Amen. Habang nag-o-obey ka na na i-abstain muna or itigil muna yung mga pinagagawa mo and sit at the feet of the Lord Jesus Christ. Like, kasi ba, Amen. 'di parang naging Martha rin ako, yung story ni Martha and Mary, 'di ba sa sobrang busyness, tapos bibisita si Jesus Christ. Pero mas beautiful ginawa ni Mary kaysa kay Martha. Kasi okay yung pagse-serve,
yung action, yung good works. Pero 'di ba minsan kaka-serve natin, sa ibang tao o sa sarili natin, nakakalimutan na natin si Lord na Amen. bigyan ng time. Yung prayer and fasting, yan yung magka-cut sa'yo sa mga other addictions na meron ka, like social media addiction or addiction sa pagkain, which is one of the deadly sin, yung gluttony. Nagiging addiction din talaga yung pagkain, eh. Yung 'di ba may stress eating na instead na kay Lord muna Yes, wala yes, kang yes. stress ka para i-process, ginagamit mo yung pagkain as a takbuhan kasi na-stress ka. Kaya may mga nagiging obese na. So yun, So, ayun. ayun nabi-build again yung relationship with Lord and may breakthrough Amen. talaga. So, and Yun, my healing breakthrough. So, kaya gusto namin iwan sa inyo yung promise ni Lord about healing na galing sa Psalm 147, verse 3 na He heal brokenhearted and bind up wounds. and in Jeremiah chapter 30 verse 17 says, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Amen. That the power of God flows within your brokenness. In the name of Jesus, God will heal you. Amen. And Bye. bye. See you See you again in the next again. Thank you episode. for watching.